professional. Nagtataka ako kung bakit sa akin. Sa akin nila ibinigay yung ganyan. Yung pala may dahilan. At napakalaki ng dahilan. Kasi nung panahon na dumating na nga yung katotohanan, sino ba naman ang hindi matatakot na ipapapatay ka hanggang sa huling lahi ng tira mo? Paano mo aaminin ngayon na ikaw pala yun? Pero kalagi, sa ngayon po hindi na ako natatakot dahil nakatatak na, nakarecord na. Kaya yung mga nangangaas, hayaan nyo na lang sila. Yung mga nangungutya ngayon, hayaan nyo na lang sila. Kaligayahan nila yun eh. Pag kayo naman ang umangat ngayon, balikan nyo sila ngayon. Magpasalamat kayo. Dahil lumabas na yung katotohanan. Yun lang yun. Bawing-bawi kayo nun. Kayo ngayon ang kaiingitan, pero magpakumbaba pa rin kayo. Huwag kayo magbabataas sa sarili nyo. Wala kayo pupuntahan pag nagmataas kayo. Titiradurin kayo ng mga bata. Baka mabukulan kayo. Ang sasakyan, libre. Ang bahay, libre. Ang pagkain nyo, libre. Ang labandera nyo, libre. Kukunin na lang sa laundryan. Lahat yan pag nasa isang subdivision kayo. So, ang gagawin nyo lang, pamahalaan nyo ang inyong katungkulan. Ang pamilya nyo, safe na lahat yan. Tubo pa lang ng pera ninyo, hindi nyo kayang ubusin yan. Wala pang gumagastos sa inyo ng 1 milyon, 1 taon, o 2 milyon, 1 taon. Pero sisiguraduhin ko yung unang sarpukan pa lang ng pera ninyo, pinakababaw yung income, 7 milyon ang tubo sa loob ng 1 taon. Makikita po niya sa unang check na mga receipt ninyo. Yan na po yung unang income natin na nakuha na ipinamamahagi ko sa inyo. Ang target po ng ating mga mga savings, makapasok kayo sa 100 million, and then sa susunod, within 6 months, magiging 2 billion na yan. Ang passport nyo, rate na. Isa na kayo sa mga diplomat. Dahil kayo po ang makikipagseminar sa ibang bansa, sa mga pangkabuhayan. Walang aawat sa inyo. Hindi kayo pwedeng i-delay sa airport. Dire-diretso kayo. Pag ipinadala kayo ng guldinan, wala nang aawat sa inyo. Kahit wala kayong dalang pera, pagdating sa abroad, VIP kayo. Iyahatid kayo. Ganun po yung katawag natin na red passport. Meron na po ako niyan. At natatakot lang ako. Nagamitin baka hindi na ako makauwi dahil kasama ko yung misis ko eh. Eh nakakatakot na. Sa totoo lang po, natatakot na ako tumumi sa mga misis ko. Baka hindi na ako magising kahit sino sa kanila. Tapos napapirma mga kawawa naman yung mga anak ko. Baka mag-away-away. Ang pera, sabi ko sa kanila, hindi pinag-aawayan yan. Ang pera, ginagamit sa tama. Ganun din sana magiging panyo sa mga anak nyo pagdating ng araw. Pag nagkahanap buhay, nabigyan nyo ng magandang business ang mga pamilya nyo, magsama-sama sila at mamahalan sila. Kayo ng mga miyembro ng guldinan, gawin nyo ang trabaho ninyo. At kami naman ang bahala sa pamilya ninyo. Ganun lang po yun. Sige po, at maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.